Let's start this discussion. Let's review with the prayer again. Let's bow our head and close our eyes. Bow our head and close our eyes. Good morning, teacher. Good morning. Okay, let's bow our head and close our eyes. Lord, thank you for this day. Thank you po sa araw na ito. Please help and guide us po to understand our CE subjects and give us knowledge to answer our long test tomorrow with being honest and correct. So we pray this in Jesus' name. Amen. Okay, so let's start with this. That's nothing. Ayan. So, reminders lang po na sa CE natin is, that's why na binasulat ko po yung ating memory verse is kasama na siya sa ating exam ngayong long test. 2, you need to not just memorize, but analyze the memory verse. Ito. Sabi dyan, I said to the boastful, do not boast, and to the wicked, do not lift up the horn, do not lift up your horn on high, do not speak with insolent pride is from, saan kaya siya galing na Psalm? Psalm 75 verse 4 to 5, Psalm 25 verse 4 to 5, or Psalm 35 verse 4 to 5, or wala dyan sa pagpipilian. Ano ba siya? Memory verse number 1. Excuse me lang. What is the answer here? What is the answer? Stephen, what is the answer here? Letter A. Letter A. So, ang ating memory verse po is galing sa Psalm 75, chapter 4, verse 2. 5. Ayan. So, mga ganyan po. And then, meron pa yung mga fill in the blank. Ayan. So, please memorize this memory verse. Yung 7 to 12. Not just memorize, familiarize. Parang ganyan. Next. Ayan. For example nito, di ba kanina, pinakita ko yung buong paragraph now, verse. Now we have, I said to the blank, do not boast, and to the wicked, do not lift up the horn. Do not lift up your horn and high, do not speak with blank. Is it A or B? The answer is A, boastful and insolent. Right. When we say boastful, ito yung or proud. Sabi doon, huwag ka daw pong masyadong boastful at huwag kang magsalita sa insolent pride. Dapat tayo is being humble. Always be humble to other people. Huwag tayo palaging magmataas. Kapag masyado tayo nagmamataas, kapag tayo bumagsak is masakit. Okay, always remember that. Ayan. Next is, he tells David a parable about two men. At before that, we read the story about, Abigail, Nabal, and then David. Ano nga yung story na yon? Yung sina David is nagpunta sa bundok and then they asked Nabal for the help. Pero sino yung nag-refuse sa kanila? Nag-refuse ba sila ni Nabal? Yes or no? Nag-refuse ba si Nabal na mag-help? Yes. Ayan, hindi
niya tinulungan si ni David. Hindi niya binigyan ng food. Si David ba is natuwa or nagalit? Seth. Nagalit? Nagalit siya. And then, Galit. buti na lang, sino nga yung asawa ni Nabal? Yung maganda na matalino? Si? Abigail. Okay, tama si Ian. Si Abigail. Siya is nag-insist na magdala ng food kay David, and then she asked for forgiveness. After that is pinatawad ni David si Nabal. Ayan. So, katulad na patay ni David is marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala po sa atin. Huwag nating patagalin yung ating galit. Bagkus po is we're going to forgive that person. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang tao ang hindi? Okay, so please remember that. After that, after na mag-insist ni Abigail na bigyan ng pagkain si na David naman is, after that is naging asawa po siya ni David. Tama or mali? Tama, naging asawa siya ni David. Ayan, so yun lang po yung, doon lang po umiikot yung kwento ng David, Nabal, and then si Abigail. Sino nga yung main character natin? David. Jovan, sino nga main character natin, Jovan? Si? Tatlo David. yun. Si David, Si Nabal. Nabal, at Abigail. Abigail. Ayan, next naman po is ayan, he tells David a parable about two men, one rich and one poor. Sino kaya yun nag-tell kay David ng parable? Si Nathan. Ayan, meron ng sagot. Si Nathan. Ayan, natatandaan niyo yung kwento na yun? Yung pumunta si Nathan dun sa kingdom ni David. Bakit kaya siya pumunta? To tell a story about rich man and then the poor one. Ayan, yung rich man daw is merong madaming mga lamb. Ano? Mga lamb. And then yung poor naman is meron siyang isang lamb. Ano ba pag sinabing lamb? Tupa. May isa lang siyang tupa. Ngayon, nung bumisita yung rich man dun sa poor man is kinuha niya yung nag-iisang tupa. Tapos pinatay and then kinain. Ayan, ginawang meal. Ano nga yung pinatay nila? Tupa or lamb. Ano yung pinatay? Tupa. Lamb. Anong English na tupa? Anong English ng tupa? Lamb. Lamb. So, sino kaya po yung tinutukoy na rich man in the story? Sino kaya yon? Nabal. Nabal. Ay. Si Nabal. So, tayo sa Nabal. Si David. Ayan, yung story na yun is about yung pagpatay ni David dun sa asawa ni Bathsheba. Tandaan niyo si Bathsheba? Ayan, inagaw ka David yung asawa. Inagaw kasi ni David si Bathsheba dun sa asawa. And then si David, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. And then, nagalit ba si Lord kay David? Opo. Nagalit siya. That's why pinapunta niya si Nathan para ma-realize ni David yung kasalanan ginawa. So, si David po after that is nag-seek ng forgiveness kay Lord. Nag-ask siya ng forgiveness and then pinatawad naman siya ni Lord pero may consequence. Diba? May consequence. When we say consequence, yung result ng kanyang ginawa kasalanan. Sa tingin nyo, ano ko na-remember nyo? Ano yung consequence ni David? Sino nakakaalala? If you remember, ano yung consequence ni David? Diba ang consequence niya doon, sabi ng Lord, is mamamatay yung unang anak nila ni Bathsheba. So, namatay po yung anak ni Bathsheba and
ni David. Yun yung consequences. And then, after that, doon lang po umikot yung ating lesson 7. So, this is ito yung memory verse natin. Okay? Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. It simply means dito na huwag tayong maging makasarili. Ayan. So, dun sa kwento kasi ni David at saka ni Batseba at saka ng asawa niya, is mas inuna ni David yung personal interest niya kay Batseba. Hindi niya inisip yung magiging result ng kanyang action. Ayan. So, wag tayo maging selfish. Isipin natin yung magiging resulta nito. Wag tayong padalos-dalos ng action. Okay, naintindihan po? Opo. Selfish and wag i-take yung mga bagay wag i-take yung mga bagay-bagay in personal. Wag laging isipin ng sarili, bagkus is tingnan mo din yung maaapektuhan ng iyong action. Okay. Tandaan nyo yung verse. Blank. So, ulit siya. Okay lang yan. Do nothing from conceit, but with blank of mind, regard one another as more important than your interest, but also for the interest of others. So the answer here is letter Hey. A. Ayan. Selfishness, humility, pursue, ganito pa yung makikita nyo sa exam, okay? Ayan. Next naman. Next tayo kay Absalom. Si Absalom ba yan? Is the rebel son of David. Ayan. Rebel siya. Paano bang rebel? Parang nag-rebellion, nagtiwalag siya sa pamumuno ng kanyang papa. That's why nag-create siya ng isang forces na kakalaban sa kanyang amang hari, which is David. Si Ahithophel naman, yung advisor of Absalom. Sino nga yung advisor ni Absalom? Si Ahithophel. Siya yung nag-encourage kay Absalom na mag-create ng army or forces para kalabanin yung kanyang ama. And then naman, si David is meron siyang commander, si Joab. Si Joab naman yung nakapatay kay Absalom. Sino yung nakapatay kay Absalom? Si Joab. Joab. So, saan nangyari ang pangyayari na yun? Sa Jerusalem. A place where they do the battle. Saan nangyari yung battle? Sa Jerusalem. Sino nga yung rebel son? Sino yung rebel son ni David? Si Absalom. Next, sino yung advisor? Ahithophel. Si Ahithophel. And then, sino yung army? Yung commander of army ni David. At siya din yung nakapatay kay Joab. Absalom. Si Joab. And then, saan nangyari yung battle? Sa Jerusalem. 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 Ayan, tandaan niyo po yan, ha? Next. They repaid me for good and leave my soul for forlorn. Ayan, they repay me evil for good and leave my soul forlorn. Blank. Let's answer. They repay me for blank for good and leave my soul for blank. What is the answer? Evil. Evil forlorn. Evil and forlorn. Ayan. Naintindihan po? Opo. Next naman is this one.
Ayan. Si Ishbosheth naman is yung son of Saul. Siya yung pinatay sa loob ng kanyang bahay. Ayan. At ang pumatay po sa kanya is si Rechab at si Baana. Sila yung dalawang raiding leaders na pumatay kay Ishbosheth. And then si David naman is, huwag kakalimutan, siya yung nag-order to kill the two raiding leader. And then sa Hebron, yung Hebron po is yung place. Ayan, madaming mali nito sa quiz nyo. Yung place when yung kung saan yung Abner's tomb. When we say tomb, yung libingan. Na kung saan yung nalibingan yung Abner. Saan yung libingan ni Abner? Sa Hebron. And then naman, kapag tinanong saan buried yung katawan ni Ishbosheth sa Abner's tomb. Tanda? Tanda po. Saan buried yung si Ishbosheth sa Abner's tomb? Di ba yung kwento nito is yung yung namatay na yung si Saul. Saan nga namatay si Saul? Dun sa Sama yun? Basta yung doon sa kingdom niya, di ba namatay na si Saul. After nung nalaman ng anak ni Saul na si Ishbosheth, is natakot siya. Kasi baka sila na ang isusunod. Ngayon, may dalawang gustong magpakitang gilas kay David. Di ba? May dalawang gustong magpakitang gilas kay King David, si Rechab at saka si Baana. Ngayon is ni-raid nila yung bahay ni Ishbosheth. And then si Ishbosheth is natutulog doon and then pinugutan siya ng ulo. Okay po? And after that is dinala nila yung ulo ni Ishbosheth kay David at pinakita nila na sabi nila na pinatay na nila yung natitirang lahing Saul. Ngayon, si David is nagalit. Sabi, bakit pinatay yung wala namang kalaban-laban at wala namang kasalanan. Ngayon, inutusan niya yung kanyang guard na patayin yung dalawa and then parang sinabit nila sa parang gate, pero wala eh. Basta parang ganun. And then, after that is, ano nangyari after that? Ayun na nga, yun dun, di ba doon na yung nag-end yung pinapatay si Rechab at saka si Baana. Okay, next naman is, ayun, naintindihan po to. Ito, how about this one? Blank. And the blank of the Lord bring blank and life. Ayan. What do you think is the answer here? Is it joy, happiness, or humility? Humility and fear. What, ano? Humility and fear. Wealth and honor. Ayan. We have humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. So memory verse number sa lesson. Sa lesson ano to? 11. 11 ba? 10. Memory verse 10. Ayan, next we have Jonathan. Sino nga si Jonathan? Yung best friend ni David and then father of Mephibosheth. Yung story nito is yung naman may isang nagsabi na meron pang natitirang anak si Jonathan, si Mephibosheth. Si Mephibosheth po yung lumpo, yung dalawang paa, yung hindi siya makalakad. Bakit nga siya nalumpo? Nalaglag siya habang tumatakas sila nung nagbabattle na, di ba? Nalaglag siya and then kaya siya nalumpo. And then si Ziba naman, yung servant na nagsabi kay David about
Mephibosheth. Mephibosheth. Ayan, siya yung nagsabi kay David. Si Siba ay isang servant. Si Siba ay isang servant. Ayan. And then sa Maher of Lodibar naman is the kung saan dati nakatira si Mephibosheth. Mephibosheth. Ayan. Diba? And then dun sa kwento na yun is din, di ba, nakita na ni David si Mephibosheth, and then ayan, di ba nakita na niya si Mephibosheth. Ngayon, pinangako niya na ibibigay niya lahat ng inheritance ni King Saul kay Mephibosheth. Ngayon, sabi ni Mephibosheth is tinawag niya yung sarili niya na servant ni David. Bago pa yon is nung nakita niya si David is nagbow siya. Nagbow. Sinabi natin bow yung ganon. Diba? Nagbow siya kay David at sinabi niya na siya ay isang dakilang servant ni David. Ayan, naintindihan po. And then nangako din si David na si Mephibosheth is lagi niya kasabay kapag kumakain. Ayan, next, we have this. Be blank to one another in blank, love. Love, blank one another above yourself. Ano kaya yan? Letter, yung be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourself. Ayan. So, katulad ni David, ayan, devoted siya dun sa pangako niya kay Jonathan na magiging mabait siya dun sa kanyang sa mga kamag-anak ni Jonathan. Ayan. So kapag tayo may promise sa isang tao, dapat natin iparin. And then we're going to love ourselves, we're going to love our neighbor as we love ourselves. Tawa. Intindihan po? Next naman yung last natin is yung about sa Solomon succeeds the throne. Ayan. Si Adonijah yung self-proclaimed king. Nung nalaman ni Adonijah na mahina na yung papa niya is pinakala niya na siya na ang susunod na hari. Pinoclaim niya na yung sarili niya as hari. Di ba nagpaganap siya ng festive? Kasi nagsasaya na sila kasi magiging hari na siya. And then, hindi pala siya ang magiging hari. Sino ang naging hari? Si Solomon, brother of Adonijah. Sino yung mama ni Solomon? Si Bathsheba. Natindihan po. And then si Solomon, siya din yung favorite king ni Lord. Doon sa, di ba no, when Solomon become king, nung nalaman ni Adonijah yon is nagtago siya at pumunta sa altar at humingi ng tawad kay Lord and then for his safety. Di ba natakot siya kay Solomon kasi baka siya patayin kaya tumakbo siya sa altar ni Lord. Saan siya tumakbo? Talk the Lord. Sa altar. When we say altar, sa chapel, parang simbahan. Na po, ayan. So, tumakbo sa altar ni Lord. Ayan. So, dun sa 28, last 2 minutes. Dun sa reign, sa yung era ni Solomon as a king was become peaceful. Ayan. Peaceful yung pamumuno niya, walang mga battles, parang ganyan, tahimik, ayan. So, kay Solomon na era yun. Intindihan po, kapag peace at saka walang mga battle is yung era ni Solomon. Ayan, last one, we have this. Let everyone be blank to the governing authorities, for there is no blank except that which God has established. The authorities that exist have been blank by God. Alin kaya dyan? Letter A. Ayan yung sinaulo nyo nung last. Let everyone be subject to the governing authorities. Letter A. For there is no authority except that which God has established.
authorities that exist has been established by God. Yan. So, that's all po. Ayan. So, that's all. Example questions sa inyo. Si umikot yung inyong exam. Lesson C is 7 to 12. I hope na na-recall nyo lahat ng lesson about 7 to 12. So, let's pray before we end this. Let's bow our head and close our eyes. Lord, thank you for this day. Ayan. Please help and guide my students to answer their CE long test tomorrow correctly. Please give them wisdom and knowledge to answer the questions. And also I'm praying for Trent and Andrea na wala po sa meet namin ngayon na panoorin po nila ang recording ng review namin para meron po silang masagot bukas. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye. Hi po, patawad ama na.